Okay, again, good day. Another basic tutorial po tayo ulit. Dito naman po tayo ngayon sa ating wash motor. So, nung nakarang video po natin, ang ating basic tutorial is about spin motor. So, ito naman po yung ating tetestingin ngayon, yung ating wash motor naman. Kung nakikita po ninyo, may hawak akong timer. Meron tayong kulay brown, red, and yellow na wire. So, kung babasihan po natin ulit yung diagram, ayan, yung ating laging unang ginagawa, yung diagram po. Nagkataon po na yung ating linya para sa timer ay parehas po sa kulay ng ating motor. Wiring ng motor. So ayan, kung nakikita nyo, meron ding red and yellow. So yung red, tinap ko lang naman sa red. Then yung yellow, ikakabit ko lang din sa yellow. Yan. Then yung brown yan, ang gagamitin natin para sa line 2. Then yung ating black sa motor ang gagamitin naman natin para sa line 1. Ngayon, kung nakikita po ninyo, yan dalawang wire na yan, base dun sa ating diagram, yun daw po ang ikakabit natin sa linya ng capacitor. So, ano ba yung capacitor na gagamitin natin? Base po sa nameplate ng ating wash motor, 10 microfarad po ang gagamitin natin. So, from 9 UF to 11 UF, pwede po natin gamitin sa kanya. Pero dahil ang nasa nameplate niya is 10, 10 UF po ang gagamitin natin. Ngayon, sa pagkakabit po ng capacitor, ganun din po katulad ng sa ating spin motor, kahit po magkabaliktad ay pwede po. So, ayan, kung nakikita po ninyo, dahil dalawang red lang yung kulay ng ating wire para sa capacitor, pinabit na lang natin siya ng tag-isa doon sa ating linya ng timer. So, nagtagtag po yung timer and yung linya ng motor. So, dyan po siya nakalinya. So, ayan, nilagyan ko siya ng sinkable tube. Pang cover lang po, pang samantala para sa ating pagtetesting. Para medyo may safety naman tayo kahit konti. Then, kuha tayo ng ating cord ng rice cooker. So, yan, yung brown galing sa ating timer. Ilalagay natin yan doon sa ating line 2 papunta sa ating source ng 220. Then yung black ang para naman sa line 1. So ayan, ganyan lang po yung ating basic wiring para sa ating wash motor, sa ating washing machine. So ganyan lang po. So ayan, pinihit ko po yung timer para ma-testing po natin at may pakita sa inyo ang pag-ikot ng ating motor. So ayan, kung nakita nyo medyo pumalag siya. Hindi lang masyadong kita sa ating video pero ayan, nakikita nyo umiikot po siya ng baliktaran. So para mas malinaw at makita po natin umiikot talaga yung ating wash motor, lagyan po natin siya ng tape para makita po natin yung ikot ng ating forward and reverse. So ayan, kung nakikita po ninyo, yan po yung kanyang clockwise. Then yung pag-click ng timer para naman sa counterclockwise. Yan, nakikita po ninyo. Then yung susunod natin, tester naman natin yung ating resistance gamit yung ating digital multitester. So ganun din, siset natin siya sa ohms para makuha natin yung resistance. So yung black po ang gagawin natin common, then yung ating yellow ay para naman po sa starting number 1, forward and reverse. Yellow and red wire na yan. Dapat po parehas po yung makuha nating resistance. Then gamit tayo ng analog multitester. Ganun din, siset natin sa times 1. Dapat po equal din yung makukuha nating resistance. Ganun lang din, black, red, then black, tapos yellow. So ayan, around 40 ohms po siya base dun sa ating analog. Ganun din po dun sa ating digital kanina. Ayan, dapat mga around dyan lang po para makita natin na halos talagang dikit yung ating resistance dun sa ating capacitor line. So hanggang dito na lang po yung ating video. Tapusin ko na. Sana po ay may natutunan kayo sa ating simple and basic tutorial. Maraming salamat po. Thanks for watching. Please don't forget to like, comment,
share, and subscribe.